Okay mga Lodi, muli nagbabalik tayo dito sa Biyaheng Transportify. Itong video vlog natin ito ay particular sa mga bago nating mga member na mga nagtatanong sa akin mga about sa Transportify. Kaya gumawa tayo ng video ito para sagutin natin isa-isa yung mga katanungan nila sa atin. Okay Loads, babasa tayo ng mga question nila at para may paliwanag natin sa kanila. Para ito sa mga bagong member dito sa Transportify, at tapusin nyo itong video nito para may makuha kayong mga idea at mga para malinaw sa inyo yung mga katanungan nyo sa akin. Okay Loads, start tayo. Okay. Tanong po ito mula kay Edwin Santos. Ang sabi niya, Good PM Loads, nag-compulsory ba kay Transportify na i-apply ang PA, CPC o prangkisa sa ating mga van unit? Okay, bago natin sagutin si Edwin Santos, shoutout muna sa iyo. Ito yung mga katanungan mo na sasagutin na natin ngayon. About dun sa tanong mo kanina na kung compulsory ba, actually si Transportify ay ina-accept naman ni Transportify kung may franchise ka man o wala, ina-allowed naman niya na i-accept as a member ka, so makakapag-registered ka pa rin sa kanya. Ang tanong niyan, kung inuobliga ba tayo, hindi naman sapilitan yan. Pero payo ko sa iyo Edwin Santos, mas advantage tayo sa kalsada kung ikukuha mo yung unit mo ng franchise, para na rin safety na rin ng unit mo at hindi ka nababagabag sa pagbebiyahe mo syempre. At number one, yung kapakanan din ng mga cargo natin mula sa customer na kinukuha natin. Tulad sa case ko, hindi naman, nung nag-apply ako, wala pa naman akong franchise nun eh. So, matagal din bago ako nagkaroon ng franchise. Inisip ko, pero hanggang kailan ba tayo makakalusot sa kalsada? Hindi biro yung mahuli tayo, na lalo na yung ating private vehicle yan eh. Ang unit ko is a van, high-ace van. Consider as private yan, white plate. Kumbaga, pag tayo nahuli dyan ng sino man yung makakahuli sa atin sa kalsada, ang kaso natin dyan is illegal cargo. Kung mga enforcer lang ang makakahuli sa atin, unlike nangyari sa akin sa may Loton, nung ako ay bumabiyahe dyan, ako ay naharang nun. Experience ko lang to, i-share ko sa iyo Edwin Santos. Ako ay naharang at ang aking kaso ay binibigay sa akin is illegal cargo. So in case i-impound nila yung aking unit, tinanong ko magkano ba yung penalty niyan. Ang penalty natin, kung mga MTPB enforcer lang, ang kaso sa iyo is 6,000, 3 months impounding. Mabigat para sa atin yon. What if kung makahuli sa iyo yung mga LTO? Yan, malalaki yan. Ang illegal cargo nila dyan, parang equivalent yan ng yung illegal passenger ka eh. 200,000 yan. So yan, mas maganda Edwin Santos, kung payo ko sa iyo, ikuha mo rin. Pero pwede mo naman ding i-apply yan sa Transportify kung habang wala ka pa. Pero mag-iingat ka lang. Pero marami namang paraan dyan na mga pwede nating ipaliwanag. Pero alam din ito ng mga veteranong mga membro natin dyan kung ano yung mga technique nila kung sakaling mahuli. Example, pwede mo sabihin na personal item mo yan. Ganon, nasa sa'yo yan. Pero mas maganda kung hindi man tayo inuobliga ni
Transportify na kumuha, maganda, i-apply mo rin para maging panatag ang pagbabiyahe mo, Edwin Santos. Okay, napakaganda ng tanong mo at sana mapanood din to ng ibang membro. Mahirap pag ng risk so ayan naman talaga tayo, nagtitake lagi tayo ng risk, pero hanggang kailan ho tayo magtatago. Pero mas safe, Edwin Santos, i-apply mo na. Okay? Okay, Lods. Question from Joyster Fulon. Sir, tanong ko lang po. Bali po na-suspended po ako. Then Sunday po nawala. Ngayon, tsaka kakatingin ko lang po ng e-wallet ko, tas maintaining hold na lang po natira. Pwede ho bang bawiin at Transportify yon after masuspended yung account ko po? Okay, Lods, may next question tayo from Joyce Terpulon. Shout out sa'yo. Okay, ito yung sagot natin sa katanungan mo. Bali may suspension ka na sabi mo sa question mo. Hindi natin alam kung anong dahilan ng question ng suspended mo. Pero tumbukin na natin yung tanong mo. Sabi mo na suspended ka ng Sunday. Tapos nagtaka ka kung bakit nawala yung laman mo, ang natira. Yung bukod dun sa maintaining hold mo, nagtaka ka kung bakit nawala. At ang tanong mo pa doon ay, after mo masuspend, ay kukunin ba yon? Babawiin ba yung laman ng wallet mo ni Transportify? Ang sagot po dyan, hindi po. Huwag kang mangamba. Malinaw kasi, yung pagkakasuspended mo ay pumasok na sa cut-off sa cut-off ni Transportify. Ang cut-off po natin ni Transportify ay from Monday to Saturday. Yun yung cut-off niya. Yun yung grace period na cut-off para ang payout natin ay every Tuesday ng hapon. Yung pera mo, hindi talaga kinukuha yan ni Transportify yung ating maintaining hold. Iniiwan talaga yan. Yan yung maintaining top up mo yan Ang kukunin lang doon ni Transportify yung excess niya. Yun yung magiging payout mo para sa next week. Ang payout natin is every Tuesday, Lods. Tandaan mo, ang payout natin is Tuesday. Ang cut-off po natin is Monday to Saturday. Maaaring pumasok sa cut-off yung laman ng wallet mo, maliban dun sa maintaining hold. At makukuha mo rin yung load, huwag kang mag-alala. Makukuha mo yung pera kung ano man yung mga nawala doon. Makikita mo yun kung i-check mo sa app mo yung transaction history, makikita mo yung negative doon maliban doon sa yung negative sign, yun yung papasok sa wallet mo. Yung nakalagay doon is pending payment. Makikita mo doon sa transaction. Pending payment, pag nakita mo yung amount doon, nandun yung pera mo, Lods. Intact yan. Kaya huwag kang mag-alala, yung pera mo ay makukuha mo yan. Okay? Okay. Next question ulit tayo. Okay, katanungan ito mula kay Ricky D. Sir, paano ginagawa kapag magsisimula pa lang? Meaning ko, paglabas ko ng bahay at wala pang booking, ikot-ikot lang ako muna sa kalsada. Okay, shoutout muna sa iyo, Ricky D, bago natin isagutin uli yung mga katanungan sa akin. Kung ano ba yung mga ginagawa sa paglabas mo pa lang sa umaga, o ano ba ang gagawin mo, kung magpapaikot-ikot ka ba kagad. Depende yan, Ricky D, kung anong strategy yung gagawin mo sa umaga. Sa akin, experience naman ang strategy ko, sa umaga pa lang, pwede mong magbukas ka na ng apps. Sa bahay mo pa lang, buksan mo na yung app mo. At para may mga customer booking na papasok na yan at makakapamili ka na ron sa bahay pa lang. At syempre consider mo yung layo ng pick up location mo. Kung malayo naman masyado,
syempre talo ka. So, huwag mo siya pipikapin. At meron din naman tayong tinatawag na yung mga near location na mga booking, tinatawag na strike booking, pwede mo siyang i-accept. Siguro mga minimum lang yun, mga nasa 3 kilometers, 3 to 5 kilometers yun eh, mas malapit. Kung may yun, kung in case na may mga ganong booking, i-accept mo kasi malapit sa'yo. Pero kung wala ka namang ma-accept na booking doon sa area mo, sa bahay mo, yung pwede kang maghanap ng lugar na malapit sa area mo, o lalayo ka ng konti sa area mo, may mga gasoline station, mga convenience store na pwede mong paradahan o tumambay ka ng mga ilang oras doon para makapaghanap ka ng booking. Kasi may mga spot talaga na mahina ang booking, kumbaga tinatawag na may mga terms kami dyan eh, na mga minahan ng ginto, kumbaga mayroon kaming terms dyan na mahina ang mina rito, walang ginto. Ang gagawin namin, hahanap kami ng mga lugar na kung saan ay marami kaming na-accept na mga magagandang booking. So yan Lods, para ka nangingisda rin yan eh. Kailangan mong magtiyaga, maghintay ng mga booking. Sa umpisa talagang mahirap, pero pag may mga area ka na naispatan, pwede mo na siyang doon na puntahan lagi. Ako may area ako sa umaga kapag wala akong makuhang booking sa bahay. Meron ako talagang area na tinatambayan. Hindi talaga ako nasisiro doon. So, yan yung mga bagay na mga pag-aaralan mo pa. I think na bago ka lang pero maganda yan, ipapractice mo yun. Meron din tayong strategy ko naman nung dati ako. Meron tayong tinatawag na schedule booking. Sa gabi pa lang sa bahay habang nagpapahinga ka, ino-open ko na yung apps ko. Uwi ako ng mga alas 5 ng hapon, alas 6. May mga booking pa yan na tinatawag na booking na para kinabukasan. Yun yung schedule booking. May mga oras yan. May mga nakatalagang oras yan para kung anong oras mo bukas pipick upin. At syempre, early ka. Mas early ka ng 1 hour or 30 minutes. Kailangan na nandun ka. Kasi kung accept ka ng schedule booking tapos hindi mo na mapupunta ng umaga, magre-reflect yun sa sa account mo. So magkukroon ka ng hindi magandang performance kay Spotify. So yun Lods, Ricky D, na sana karoon ka ng idea dyan sa mga tips ko. So okay, next question tayo. Okay Lods, meron tayong pangalawang katanungan din mula kay Neil Strike. Ito ang tanong niya: Sir, bago lang po ako sa Transportify, wala pa po akong ID galing sa kanila. Pwede ba na ipakita muna yung driver's ID sa app ng Transportify pag hiningihan ka ng customer ng ID? Pasagot naman po, sir. Salamat. Okay, pag-uli natin sagutin si Neil Strike. Shoutout muna sa iyo. Salamat sa mga question mo sa akin sa inbox. Sasagutin natin yung tanong mo ngayon. Kung wala ka pang ID, hindi naman natin kaagad minsan. Kung minsan kasi ang Transportify sa online tayo nagre-registered eh. Kumbaga activate kaagad yung, kung makapasa ka man sa araw na yon, activate ka na. At hindi mo naman kaagad makukuha yung mga kit na sinasabi. Iba yung nag-apply ka kasi sa personal, ang timano doon maibibigay sa'yo yung mga kit na mga kailangan natin tulad ng ID, mga caps, and uniform. Ganito Lods ang gagawin mo para hindi naman magtaka o maging curious yung ating mga customer sa pagdating natin sa pickup. In case man hanapan tayo ng mga identification ID, pwede nating i-present unang-una yung registered driver ID natin, kung saan natin makita yun sa apps natin kay Transportify. At syempre titingnan din ng customer yun kung nagtutugma ba sa booking nila yung registered and plate number mo doon sa apps at doon sa dala mong sasakyan.
At una, siyempre, nandun yung visual face mo, yung pinaka-ID mo dun sa app. Kung magduda man si customer, pwede rin mong ipakita yung driver license kasi sa ating mga member, yung driver license natin yung naka-attach dun sa app at nakikita rin ni customer yon. Nakikita yung details ng mga bawat member, kung sino yung mga binok nila, nandun yung pangalan, plate number, saka yung driver license. Pag nagduda, yon, ipakita mo yung driver license natin para higit sa lahat yung ating mga customer ay maging kumpiyansa sa atin. Okay, napakaganda ng tanong mo na yan. At kung talagang kailangan mo ng ID, kung mapapadaan ka sa mga malapit nating mga branches office, pwede kang dumiretso na eh. Magbabayad lang tayo ng, alam ko ang ID natin is 70 pesos. Yun. Ipiprint out niyo kasama na yung mga laces niya. Kung malapit kung tiga Ortigas ka, pwede kang dumaan loads dito sa may Pearl Drive, yung ating main office. Kung bandang south ka, meron tayong opisina rito sa may Ayala Mall, yung dating pabrika ng Nestle, pwede mo siyang daanan doon. Puntahan mo lang dito load sa 3rd floor, agad makukuha mo lang yung ID mo. May bayad lang na 70 pesos. Okay loads, maganda yan, tanong mo. O yan loads, salamat loads, muli gagawa ulit tayo ng another video vlog tungkol sa mga question nyo about Transportify, lalo na sa mga bago nating member dyan, sa mga tanong nyo. Lagay lang kayo ng mga question nyo rito sa video, dito sa video content natin dito. Maglagay lang kayo ng mga question nyo, mga katanungan para masagot natin sa next upload natin. Okay loads, thank you sa inyo. At sipag, tiyaga lang tayo sa bilang member ng Transportify. Salamat sa inyo and God bless. See you sa next vlog. Alright.